pasabog ang rally ni Bong Suntay. Dahil ngayong gabi, because of talagang dahil ramdam na natin ang galit at hagupit na ginawa kay Tatay Digong. Nandito po ngayon ang mag-inang si Hanilet Avancenia at si Veronica Kitty Duterte. Duterte! 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 Magandang gabi ho sa inyong lahat. Kumusta ho kayo? Dapat yung anak ko lang magsasalita eh. Sabi ko, ano pa gusto niyo marinig niyo? Gusto niyo marinig yung lahat ng sakit sa bibig? Yung anak ko, bibi pa sana, pero napilitan mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman ho natin maipagkait yan kung anong nangyari. Pero ito ho talaga, sana ho tayo Pilipino, isang isip, magtanda na tayo. Kung gusto na ako lumuhok, umiyak dito, magtanda na tayo. Pumili na tayo ng mga taong matino, matapat, at yung magsisilbi sa bayan, hindi pagsisilbihan ang sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ng papa niya, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya, suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan niyo na lang daw siya. So, yung lahat ng mga sumusuporta, miski sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko lahat ng suporta ninyo. Maraming salamat. Alam niyo ba doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Galing sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, taga Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Kung noong una, di ba, mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino, gusto niya maging masaya, safe, ligtas, nakakauwi ng bahay. Walang nangyayaring masama. Sana ho, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte, Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung 10. Nakikiusap po ako at yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag ho tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan ho natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na hong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, OFW ako eh. Lahat ng mga Pilipino na sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano ho ngayon ang nangyari? Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Villamor, parang hanggang ngayon nananaginip pa rin ako. Parang hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingi ng tulong, di ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita, humihingi kami ng tulong ninyo, suportahan nyo ang Duterte.
podium mic, please. Check. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Veronica Kitty Duterte, bunsong anak ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Naaalala niyo po ba, noong panahon ni PRRD, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak niyo? Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Bababa yung stand, di makita sa likod! Nandito ako ngayon Nasa harap dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidnap at pag-abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaang ito, inuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, kawawa tayong lahat at ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. To the OFWs, to the Filipino communities who took care of us, you have my love, respect, and gratitude. Sa katawhan nga nagpakita og walay undang nga paghigugma o pagsuporta, daghang salamat kay wa ninyo biyahe. Kamo ang nagapakusog sa amo tanan. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Pilipinas, Duterte pa rin! Duterte! Duterte! Iniimbitahan ko po lahat ang Team Suntay, pinangungunahan ni Congressman Bong Suntay at ang kanyang pamangkin na si Migs Suntay, Attorney Migs Suntay, at si Kiko Del Mundo, kasama ang Duterte candidates, Senator Rodante Marcoleta, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, and representing Senator Pastor Kibuloy, Attorney Robert Torreon, together with Senator J.B. Hinlo, Hanilet Avancenia, and Kitty Duterte. Duterte! Duterte! Sabay-sabay natin kantahin. Kung pwede nyo buksan ang inyong mga flashlight, buksan po ninyo.
Pakinggan po natin sila, Kitty Duterte, mag-block vote po tayo. Ito po ay para sa Pilipinas. Pilipinas! 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 Maraming salamat sa ating mga senador. Maraming salamat, Congressman Bo Suntay, for hosting this rally. Maraming salamat. Team Suntay, Mig Suntay, Kiko, and our Duterte candidates, Bondo de la Rosa, Bongo, Hidlo, Lambino, Kiboloy, Rodriguez, Salvador, Mata. Block voting po tayo! Congressman Maisog, number 56, Vic Rodriguez sa Senado! Magandang gabi, Distrito 4. Magandang gabi, Lungsod Quezon. Magandang gabi, Pilipinas. Maraming salamat po sa napakainit ninyong pagsalubong sa Duterte dito sa Lungsod Quezon. At hindi po magaganap ang ating paghaharap ngayong gabi kung hindi po sa tulong at suporta at pagmamahal ng ating ibabalik sa Kongreso si Congressman, ang Superman pagdating sa serbisyo, Congressman Bong Suntay! At siyempre dito sa Distrito 4, hindi lamang dapat sa Kongreso may tamang representasyon. Kinakailangan sa Konseho dito sa Lungsod Quezon, dadalhin po ninyo, susuportahan si Konsehal Attorney Miggy Suntay. Dalawa lang naman po ito. 6 naman ang konsehal ninyo. Baka maaari, dalhin din natin sa Konseho, masipag, magaling, batang negosyante, magandang isip, at nasa tama ang puso pagdating sa paglilingkod sa bayan. Dali natin sa Quezon City Council si Konsehal Kiko Del Mundo. Muli ho, ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, taga Quezon City, simula dito. Ako ho, I think until now, I still hold that distinction na ako ho ang pinakabatang naging barangay captain dito sa Quezon City. At the age of 19, ako ho ay barangay captain na. Naglilingkod ang aking hong kasama, hindi naman ho ako ganun katanda, pero ang aking kasama, yung mga antigo dito sa Barangay Pinyahan, si Kapitan Tata Leo Cabato. Yan po yung aking kasama, contemporary sa public service, hindi sa edad ha, hindi sa edad. At matagal na ho tayo na naglingkod dito sa Lungsod Quezon. At ngayon, ako ho ay tumugon sa imbitasyon, tumugon sa panawagan at tumugon sa hamon na pamunuan ang tunay at maisog na oposisyon sa Senado upang labanan ang korupsyon. Yung mga kasama ko sa Duterte, diniskurso na nila ang napakaraming korupsyon na higit nagiging talamak sa kasalukuyang administrasyon. Nagpapasalamat din ako. We are very much and very well secured tonight. Palakpakan natin ang mga kasamahan natin mula sa Philippine National Police. Kaya ho natin sila pinasalamatan sapagkat bahagi ng ating mensahe sa inyo, kinakailangan
kailangan po ng tunay at maisog na oposisyon sa Senado upang bantayan ang ating taunang budget. Sapagkat this year, ang ginawa ng kasalukuyang administrasyon, sino ho ba ang gumagamit o may natatabi o nakagamit na ng PhilHealth card? Yung PhilHealth card po, lahat po tayo, kinakailangan natin yan. Subalit ang kasalukuyang administrasyon, imbis na palawigin ang serbisyo at coverage ng PhilHealth, binigyan po ng zero funding ngayong 2025. Ito ho yung mga usapin na dapat ninyong gamiting batayan at sukatan sa pagpili ng inyong mga leader ngayong May 12, 2025. Kinakailangan din po namin ng tulong ninyo. Alam ko hong by now, hindi naman tayo pare-pareho magbibilad sa araw at magsasama sa ilalim ng ulan kung hindi Duterte ang inyong sinusuportahan. Kanya po ang akin ay paalala lamang. Habang papalapit ang May 12, sa May 11, the day before the election, May 11, magdadalawang buwan na ho si Tatay Digong dyan sa ICC. Nakita natin lahat, nasaksihan natin ang pagmamalupit ng kasalukuyang administrasyon. Nakita natin kung paano pinagkanulo, pinagtraidoran at ginawang handog ang kapwa natin Pilipino, ang pangalan ay Rodrigo, dyan sa ICC, sa kamay ng mga naglalaway na banyaga. Yan po yung paalalahanin ninyo pagdating ng May 11. Lisenyas na po ako, 5 minuto na lang daw ho. Tandaan din po ninyo, kinakailangan po ninyong tulungan ang Duterte. On May 12, please go out and vote straight Duterte. Kailangan po natin ng sapat na bilang, kinakailangan natin ng sapat na dami sa Senado sapagkat nanganganib ang ating demokrasya. Ang ating mga tiwali at elitistang kongresista, hindi lamang pera ng mamamayang Pilipino pinaglalaroan. Nais din nilang nakawin ang sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino. Nais nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong payagan yan. Kinakailangan po tayo magkaisa sa May 12, bumoto po kayo, vote straight Duterte. Akin pong iisa-isahin ang pangalan ng aking mga kasama. Dalhin po ninyo sa Senado si Senador Pastor Apollo C. Quiboloy. Number 53 sa balota. Nakita naman natin, ang ating bansa ngayon ay matamlay. Ang ating ekonomiya ay matamlay. Ang ating bansa ay may sakit. Kinakailangan natin ng doktor sa Senado. Hindi lamang matalino, hindi lamang mahusay na doktor, magaling pang sumayaw. Dalhin natin sa Senado, Senador Marites Mata. Maya-maya ho ay makakapiling niyo siya. Totoong tao, aking naging kaibigan, tulungan ninyo, gawin nating senador, Senador Philip Ipe Salvador. At alam ho ninyo, ang trabaho ng mambabatas ay magbalangkas ng batas. Hindi mamigay ng suhol, hindi mamigay ng akap, hindi mamigay ng AIX. Kinakailangan po yung nagbabalangkas ng batas. Pakiusap ko po sa inyo, dali natin ang napakahuhusay na abogado sa Senado, Attorney Jimmy Bondok, Attorney J.B. Hinlo, at Attorney Raul Lambino. At siyempre, panahon na, tulungan natin, i-promote natin, veteranong mambabatas, magaling na abogado. Tama na siya sa Kongreso. Panahon na, iangat natin sa Senado. Tulungan po ninyo, Senador Attorney Dante Marcoleta. Ibabalik natin, maisog, matapang, lumaban sa iligal na droga, matapang na hinarap
ang mga sindikato, naging pinuno ng pambansang pulisya, ibabalik natin sa Senado, itaga niyo yan sa Bato, Senador Bato de la Rosa! And last but not the least, ito po'y nakakatiyak na tayo. Panalo na ito. Hindi lang ito basta panalo. Ito ay numero 1, number 1 sa Senado. Ang kinakailangan na lamang ho, bantayan natin ang boto na hindi madaya. Ibabalik natin sa Senado ang tao na ang tanging bisyo ay magserbisyo. Babalik natin sa Senado, Senador Bongo! Yes! Bongo! Ito ho ang Duterte. Sana po'y tulungan ninyo kaming lahat. Vote straight Duterte. Ako naman po ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez. Ang aking pong numero, napakadaling tandaan. Number 56. Number 56, 56. 56, hindi po siya utang. 56, hindi siya pautang. 56, hindi siya pabigat sa lipunan. Ito pong 56 na nakatayo sa harapan ninyo ngayon. Tratuhin po nating lahat na ating kolektibong puhunan tungo sa higit na mabuting lipunan. Muli ho, Atty. Vic Rodriguez, Senador ninyo, Pilipinas.